Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Si Carieses de Dios Mojica o mas kilala sa palayaw na Aika ay pangalawa sa tatlong magkakapatid. Ang kanilang pamilya ay tahimik na naninirahan sa Santa Rita, Olongapo City. Ang kanyang mga magulang ay ginawa ang lahat para makapag-aral sila hanggang kolehiyo. Si Aika ay nakapagtapos ng kursong Business Management sa Columban College at nang siya ay makagraduate, nag-apply siya ng trabaho at agad naman siyang natanggap. Sa ganda ng kanyang performance, sa edad na 3 taong gulang, si Aika ay naging supervisor na. At para masuklian ang kabutihan ng kanyang ama, ay nangarap si Aika ng mga ibang bansa. Ngunit ang kanyang amang si Joey ay kinumbinsi ito na mas maganda na manatili siya sa Pilipinas dahil kahit mas maliit ang sahod, ay mas magiging maayos ang kalagayan nito dahil ang kanilang pamilya ay sama-sama. Kung tatanungin mo ang kanyang ama, si Aika ay isang mabait, malambing at isang maalalahanin na anak. Ang kanyang mga kaibigan sa social media ay saksi kung gaano nito kamahal ang kanyang ama dahil sa kanyang post na ibinahagi noong Father's Day 2015. Pinasalamatan niya ang katatagan at mga sakripisyo na ginawa nito para sa kanilang magkakapatid. Bukod sa pagiging mabuting anak at ate, ang friendly at approachable niyang persona ang naging dahilan kung bakit maraming mga kaibigan si Aika at ang mga ito ay madalas makita na pumupunta sa iba't ibang lugar na magkakasama. Noong July 24, 2015, ayon sa tiyahin ng dalaga ay nagsabi si Aika sa kanya na pagkatapos nito sa trabaho ay pupunta ito sa isang party kasama ang kanyang mga kaibigan. Base sa salaysay ng kanyang bunsong kapatid na si Brian, nakipagkita pa ito sa kanya bago pumunta sa party. Dahil nakiusap si Aika na dalhan siya ng mga damit na maaari nitong masuot sa party. Sinabi din ni Brian na sa kauna-unahang pagkakataon ay niyaya siya ng kanyang kapatid na sumama. Ngunit sa takot na ma-OP o ma-out of place ay hindi siya sumama. Kinabukasan, July 25, 2015, si Mang Joey ay nagising ng alas 5 na madaling araw at doon niya napagtanto na hindi pala umuwi si Aika. Hindi siya kagad nag-alala dahil inisip niya na maaaring ito ay nakitulog lamang sa isa sa mga kaibigan nito. Ngunit unti-unti na siyang kinabahan dahil halos mag-alas 12 na ng tanghali ay hindi man lamang ito nagte-text o sumasagot sa kanilang mga tawag. Hindi na nagsayang ng oras si Mang Joey at pinuntahan niya ang bahay ng mga kaibigan ng kanyang anak para alamin kung may alam sila sa kinaroroonan ni Aika. Ngunit ni isa sa mga ito ay hindi nakapagbigay ng impormasyon na maaaring makatulong sa kanyang paghahanap. Ang kinakabahan na si Mang Joey ay pumunta na kaagad sa presinto para mag-file ng missing persons report. Habang kumakalap ng impormasyon ng mga otoridad, siya ay nagbahay-bahay at tinanong niya ang mga tao kung nakita ba nila si Aika. Ngunit kahit nilibot na niya ang buong barangay ay bigo si Mang Joey na mahanap ang nawawala niyang anak. Natapos lamang ang kanyang paghahanap ng isang balita ang nakarating sa kanya na isang bangkay ng babae ang nakita sa Santo Tomas, San Felipe, Zambales. Ayon sa mga otoridad na naunang nakakita sa labi, ay nahirapan silang makilala ang bangkay dahil bukod sa wala itong ID, ang buong katawan nito ay sunog na sunog na. Sa kanilang pagsisiyasat sa lugar ay nakakita sila ng mga gamit na maaaring pagmamay-ari ng biktima, tulad ng relo at kwintas. Hindi kalayuan sa bangkay ay nakarecover din sila ng 3 basyo ng bala ng baril. Ayon sa mga otoridad, ang tanging bagay na maaaring makatulong para malaman nila ang pagkakakilanlan nito ay ang tattoo ng babae na mayroong mga salitang "Better Days". Ang labi ay kaagad dinala sa morgue. Dahil sa hindi maayos na pagkubli ng mga impormasyon ng biktima, ang mga tao na nakakita sa sunog na labi ay kinuna ng litrato ang bangkay at agad nila itong ikinalat sa social media. At sa kasamaang palad ay ito ang paraan kung paano nalaman ng pamilyang Mojica ang nakakakilabot na sinapit ni Aika. Base sa interview kay Mang Joey ay noong una niyang nakita ang sunog na bangkay sa morgue
ay itinanggi niya na ito si Aika. Pero nagbago ang lahat nang makita nila ang tattoo nito. Ayon sa autopsy report na ginawa sa bangkay, ito ay ginahasa, sinakal, binaril sa ulo ng 3 beses at dahil sa sinunog ang katawan, ay nakaranas din si Aika ng 3rd-degree burns sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Ayon sa eksperto na sumuri sa mga sugat ni Aika, ang 23 taong gulang na dalaga ay nilabanan pa ang salarin o mga salarin. Ang mas nakadagdag pa sa kanilang pighati ay nang kinumpirma ng eksperto na ito ay ginahasa din. Ang mga kaibigan at kapamilya ni Aika ay hindi makapaniwala at bumuhos ang kanilang mga emosyon nang malaman ang sinapit nito. Hindi po dapat sana ko nangyari yun. Para awa nyo lang. Tulungan nyo lang po kami. Habang pinaglalamayan ang labi ni Aika, ang mga otoridad ay kaagad kumilos at in-interview ang lahat ng mga taong huli nitong nakasama sa party. Doon nila natuklasan na pagkatapos ng selebrasyon ay ang huli nitong nakasama ay ang kaibigan niyang babae na nagngangalang Gina. Nang makausap ng mga otoridad si Gina ay agad itong nakipagtulungan at sinabi niya sa mga investigador na kilala niya ang mga suspect na pumatay kay Aika. Idinagdag niya na alam niya ang pagkatao ng mga ito dahil isa sa kanila ay kanyang nobyo. Sa kanyang sinumpaang salaysay ay itinuro niya na ang mga suspect ay ang 29 na taong gulang niyang boyfriend na si Jonathan Dwayne Vian at kaibigan nitong si Nino de la Cruz. Sa mga dokumento na isinumite sa korte ay ibinahagi ni Gina na siya ay nasa party din na pinuntahan ni Aika. Ang selebrasyon ay para ipagdiwang ang kaarawan ng best friend nito na si Lian Ramilia na nooy nasa Estados Unidos. Inamin din ni Gina na si Lian ay ang dating asawa ni Jonathan. Silang magkakaibigan ay nagsama-sama dahil nagpadala si Lian ng pera upang magamit nila sa okasyon. Habang nasa party ay nakatanggap siya ng text mula sa kanyang nobyo at paulit-ulit itong nakiusap na pilitin niya si Aika na makipag-usap sa kanya. Nang makumbinsi niya ito ay umalis na sila sa party at bandang 2:00 o 2:30 ng madaling araw, ay inihatid niya si Aika sa kanto ng 16th Street sa Olongapo City sakay ng tricycle. Wala pang ilang minuto ay agad nang dumating ang kotse ni Jonathan at sa backseat ay ang kaibigan nito na si Nino. Sa pag-aakala ni Gina na ang pag-uusapan lamang ng dalawa ay tungkol sa problema ni na Jonathan at Lian, ay hinayaan niya ang mga ito. Kinabukasan, bandang 8:00 ng umaga, sinabi ni Gina na sinundo siya ni Jonathan gamit ang parehong kotse. Tinanong niya ang kanyang nobyo kung ano ang nangyari sa pag-uusap ng dalawa pero kahit ilang beses niya itong tinanong ay hindi ito sumasagot. Hanggang sumenyas na lamang ito na patay na si Aika. Inamin din ito na dinala nila ang bangkay sa Zambales. Habang pinoproseso pa niya ang mga impormasyon na ibinahagi sa kanya ni Jonathan, ay sinabi ng kanyang nobyo na huwag siyang mag-alala dahil malinis ang kanilang pagkakagawa. Pero ang nooy kalmadong si Jonathan ay unti-unting nabahida ng pag-aalala. Ayon kay Gina, ang kanyang nobyo ay humingi ng tawad habang umiiyak. Nagmakaawa din ito na huwag matakot sa kanya at nakiusap si Jonathan na huwag siyang iwan. Gamit ang mga salaysay na yan, agad sinampahan ng kasong murder ang magkakaibigan na sina Jonathan at Nino. 3 araw pagkatapos makuha ang statement ni Gina, ang judge na humawak sa kaso ay inaprubahan ng arrest warrant laban sa dalawa. Pero ang problema ay natuklasan ng mga otoridad na nakaalis na pala ng bansa si Jonathan noong parehong araw na natagpuan ang bangkay ni Aika. Ayon sa immigration record, ito ay nakalabas ng bansa sakay ng Eva Air BR-272 flight at ito ay dumating sa Alaska noong July 26. Ang kasabot naman nito na si Nino ay agad nakapagtago kaya ang nooy mayor ng Olongapo na si Roland Polino ay nag-alok ng pabuyang 50,000 pesos para sa sino mang tao na makakapagturo sa kinaroroonan ng mga salarin. Sabi niya sa akin, hindi niya ako iiwan. Sabi niya, Daddy, hindi kita iiwan. Gusto ko, ako nilibig nila. Ako nilibig nila. Hindi sila inilibig ko.
Hindi yung sa mga anak ko inilibig ko. Ako inilibig nila. Sobrang sakit. Kasi lumaki kaming malapit na sa isa't isa eh. Kami nang magkasama. Kami yung laging nagdadamayan. Noong July 31, 2015, ang mga nagmamahal kay Aika ay sama-samang nagpaalam sa huling araw ng lamay nito. At ang ilan sa kanyang mga kaibigan ay hindi mapigilan na sisihin ang kanilang mga sarili sa sinapit nito. Ako yung pinambay kay Chloe na sabi ni Lian i-invite ko. Siyempre sinisisi ko rin po yung sarili ko. Ang labi ni Aika ay pinakremate ng kanyang pamilya at kasunod noon, ang kanyang mga kaibigan ay sama-samang nagmarcha kasama ang kanyang abo para manawagan ng hustisya sa nangyari. Sa loob ng ilang linggo ay wala silang tigil na humingi ng tulong sa publiko para sa agarang ikadadakip ng mga sospek. Ang best friend ni Aika ay nagpaunlak din ng interview mula sa Estados Unidos at doon ay binahagi niya na sinisisi niya ang kanyang sarili sa nangyari. Tawarin yung sarili ko sa nangyari. Every time na may isip ko na wala siya, automatically, that's because of it. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nalaman ng publiko kung ano ang maaaring motibo ni Jonathan para magtulak dito na patayin si Aika. Ayon kay Lian, sila ay dumadaan sa divorce proceedings nang itakbo ni Jonathan ang kanilang 4 taong gulang na anak sa Pilipinas noong April 2015. Sa loob ng ilang linggo ay hindi nito ibinahagi sa kanya kung saang lupalop ng Pilipinas niya dinala ang kanilang anak. Kaya sa desperado niyang pagtatangka na malaman ang lokasyon ng mga ito, ay kinontak niya ang kanyang mga kamag-anak at ilan sa kanyang mga malalapit na kaibigan. At ang isa sa mga ito ay si Aika. Sa pamamagitan ng mga impormasyon na sinasabi sa kanya ni Aika, ay nalaman niya kung saang lugar dinala ni Jonathan ang bata. Sa hinala ng mga kamag-anak ni Aika ay maaaring natakot si Jonathan na kapag nalaman ng kanyang asawa ang saktong lokasyon nila ng kanilang anak, ay maaari itong humingi ng tulong sa mga otoridad sa Pilipinas na magiging dahilan para mawala sa kanya ang custody ng nag-iisa nitong anak. Kaya para hindi yun mangyari ay mas pinili niyang iligpit ang isang taong pinaniniwalaan niyang sisira sa kanyang mga plano. Noong August 13, 2015, gamit ang isang tip, ang mga PNP Special Action Force ay sinugod ang isang bahay sa Pasay na pinaniniwalaan nilang pinagtataguan ng isa sa mga sospek. Doon ay inaresto nila si Nino de la Cruz na kaagad nilang ibiniyahe patungo sa provincial jail sa Zambales. Si Mang Joey ay masaya na nadakip ang isa sa mga salarin, pero nanawagan siya sa mga otoridad na gawan din nila ng paraan para mahuli si Jonathan. Si Lian ay nanawagan rin sa dati niyang asawa na sumuko na. Sumuko na siya, tama na, tapusin na natin to. Kasunod nito ay pinaalam ng dating Zambales Mayor na ang arrest warrant laban kay Jonathan ay ipinadala nila sa FBI attaché sa United States Embassy sa Maynila. Ang FBI ay kaagad inalertuhan ang kanilang mga kabaro sa iba't ibang states sa Amerika para agarang mahuli ang suspect. Wala pang 1 buwan pagkatapos maaresto si Nino, ang FBI ay masayang ibinalita na ang mga US Marshals ay nahuli na ang American prison guard na si Jonathan sa Iowa. Ngunit bago nila ito ibigay sa gobyerno ng Pilipinas, ipinag-utos nila na kailangan ng mga itong magsumite ng full extradition request sa loob ng 2 buwan. Ang Department of Justice ay kaagad isinalin sa lingwaheng Ingles ang mga court documents kasama ang mga sinumpaang salaysay ng kanilang mga saksi. Inabot rin ng halos 1 taon ang paghihintay ng pamilyang Mojica para maiuwi sa Pilipinas ang mastermind sa pagpatay kay Aika. Sa video na ito ay makikita ang pagdating ng Filipino-American na si Jonathan sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 bandang 4:30 ng madaling araw noong May 1, 2016. Ang mga NBI agents ay kaagad siyang dinala sa NBI Detention Center sa Maynila bago nila ito i-turn over sa mga otoridad sa Zambales para malitis sa kasong murder. Wala sa ulat kung kumuha siya ng private defense attorney o kumuha ng public defender. Pero ang malinaw ay noong May 20, 2016, si Jonathan ay nag-plead ng not guilty sa mga paratang sa kanya. Ibig sabihin ay gusto niyang labanan sa korte ang paratang sa kanya. Ngunit kahit anong pagtanggi at ang kanyang pagpapalusot na hindi siya ang salarin sa nangyari kay Aika,
ay hindi naman naniwala sa kanya ang hukom. Ayon kay Judge Consuelo Amogbukar, sina Jonathan at Nino ay guilty dahil ang dugo ni Aika ay natagpuan sa kotse na kanilang ginamit. Mas naniwala rin ang judge sa mga salaysay ni Gina. Noong November 2, 2022, ang dalawa ay napatunayang guilty. Sila ay hinatulan na makulong ng habang buhay na hindi bababa sa 2 dekada at ito ay maaaring umabot ng 4 na dekada. At dahil sa tindi ng ginawa nila kay Aika, ang hukom ay nagdesisyon na wag silang bigyan ng parol. Bukod dyan, si Judge Consuelo ay nitusan din na dapat nilang bayaran ang pamilya ng biktima ng kabuoang 350,000 pesos para sa civil indemnity, moral exemplary at tempered damages. Ito ang video ng paglabas ng pamilyang Mojica sa korte. Makikita mo ang mga kapamilya ni Aika ay hindi mapigilang maluha dahil pagkatapos nilang maghintay ng 7 taon, ay nakamit nila ang hustisya. Gusto lang po namin, behalf of my family po, nagpapasalamat po kami sa lahat po ng nagdasal, kasama po namin. Kahit po yung mga hindi po kasi namin din kakilala, tumutulong po, nagdadasal para sa amin, para kay Aika po. Sobrang thank you po, mula sa puso po namin yon. Hindi man po namin kayo maisa-isa or masagot din po lahat ng mga messages nyo. Pero lahat po yun nababasa po namin. Nagti-thank you po kami sa inyo. Lahat po kayo. May God bless you all po. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa'yo, kabayan.